Nagalit si Sanji nang tinawag ni Zoro na pipitsugin si Nami. Inatake ng dalawa ang isa't isa at sakto naman ang pagdating ni Usopp kaya ito ang napuruhan. Bigla siyang sinipa ni Bellamere at ito ay napahiga. Sabay tinutukan siya ng baril sa bibig. Nagtawanan lang ang mga fishman at kinagat ni Arlong ang baril ni Bellamere. Pinigilan sila ni Genzo pero na-ultimate slash lang ito sa fishman. Nagalit si Luffy rito at sinabing hindi magagawa ni Nami yon sa isang kaibigan. Biglang dumating si Nami at tinanong kung anong ginagawa nila Luffy sa Kogoyashi Village. Sagot ni Luffy na kaibigan ka namin kaya nandito kami para sunduin ka. Sabi ni Nami na hindi tayo magkaibigan. Inakusahan ni Yuzoko na pinatay nito si Usopp na hindi naman tinanggi ni Nami. Sabi ni Nami na pinagpaplanuhan na silang patayin ni Arlong at pinapaalis niya ang mga to. Kunin niyo na ang inyong barko at humanap na lang kayo ng ibang navigator. Nahiga si Luffy at sinabi na matutulog muna ako. Hindi ako interesado sa mga nangyayari dito pero hindi ako alis. Nainis si Nami at sinabi na kung gusto niyo mamatay bahala kayo at maluhaluhang umalis. Nakita ni Nojiko at ng bata ang mga marines at nagpaputok ng kanyon ang mga ito sa Arlong Park. Sinapo naman ng bibig ni Arlong ang cannonball saka ito kinagat at sumabog saka nito pinag-utos na patayin ang mga marines. Pinalubog ng 3 fishman ang marine ship sa pamamagitan ng paggawa ng whirlpool. Kitang-kita nila Nojiko ang nangyari kaya nawala na lang sila ng pag-asa at umalis na. Sabi ng 3 na dahil sa math chart ni Nami, walang hirap nilang napalubog ang marine ship pero ayon kay Arlong na kahit napakavalyable ni Nami, hindi nila ito mapipigilan na umalis pag nabili na nito ang Kogoyashi Village dahil mahalaga sa kanya ang isang pangako. Inaaya ni Johnny at Yuzoko si Zoro para umalis na ng Kogoyashi Village. Sagot ni Zoro na dahil hindi aalis si Luffy kaya hindi rin ako aalis. Kaya nagpaalam na ang dalawa para umalis. Tinanong ni Sanji si Zoro kung bakit umiiyak si Nami bago umalis. Sagot ni Zoro na marahil nakukonsensya siya sa pagpatay niya kay Usopp. Sabi ni Sanji na seryoso ka ba na magagawa ni Nami yon? Tumatakbo si Usopp habang iniisip ang ginawa ni Nami. Sinaksak ni Nami ang kanyang kamay para magmukhang pinatay niya si Usopp at makatakas ito sa mga chokoy. Nakita nito sila Zoro at Sanji at dali-daling pinuntahan. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ni Sanji at Zoro. Nagalit si Sanji nang tinawag ni Zoro na pipitsugin si Nami. Inatake ng dalawa ang isa't isa at sakto naman ang pagdating ni Usopp kaya ito ang napuruhan. Nagising si Luffy at nilapitan si Usopp. Galit na galit si Usopp kay Sanji sa hindi sinasadyang pagsipa nito sa kanya. Tanong ni Zoro na akala ko pinatay ka ni Nami. Pinaliwanag ni Usopp na fake lang ang pagpatay sa kanya. Dumating si Nojiko sa kanilang bahay na nabutan niya si Nami na malungkot. Tinanong ni Nojiko si Nami kung anong problema. Sagot ni Nami wala nagpapawala lang ng stress. Nagumpisang magkwento si Nami tungkol sa mga Straw Hat. Ito ang mga taong muling nagpangiti sa kanya. Inaalala ng navigator ang masasayang sandali hanggang sa ito ay nakatulog. Napangiti si Nojiko at sinabing sa wakas may mga kaibigan ka na muling magpapasaya sa'yo. Habang nag-uusap ang 4 na gunggong biglang dumating si Nojiko. Sabi ni Nojiko na wag na lang kayo makialam sa nangyayari dito dahil lubhang napakadelikado. Ikukwento ko sa inyo lahat-lahat para maunawaan nyo kung bakit kailangan nyong umalis. Dahil hindi interesado si Luffy sa chismis, kaya ito ay umalis. Sabi ni Zoro, hayaan mo na siya ganyan talaga siya. Papakinggan ka namin pero sigurado akong walang magbabago sa desisyon namin. Dumating si Marine Captain Mickey Mouse at pinag-utos nito sa mga villagers na dalhin siya sa bahay ni Nami. Pinuntahan ng mga fishman ang nakita nilang lumilipad na bangka upang imbestigahan. Nakita ng mga ito si Luffy at tinanong kung sino ito. Nagpakilala si Luffy at sinabing nakikiraan lang siya at umalis na. Pinagdudahan ng mga chokoy kung sino ba si Luffy at kung ano talaga ang ginagawa nito sa village. Inumpisahan ni Nojiko ang kwento niya tungkol sa nakaraan. Nahuli si Nami na nagnanakaw ng libro ng navigation sa isang bookstore. Dinala ito ni Genzo kila Nami habang pinangaralan. Kumatok si Genzo at lumabas si Bellamere at sinumbong nito ang ginawa ni Nami. Inakit naman ni Bellamere si Genzo para huminto ito sa kanyang sermon. Namula si Genzo at napalayo at sinabi na hindi mo dapat sinasabi ang ganyang bagay. Pinagtawanan lang siya ni Nami at Bellamere. Pinagalitan ni Bellamere si Nami dahil sa ginawa niyang pagnanakaw. Dumating si Nojiko at niloko pa si Nami na kung siya ang gumawa noon ay hindi siya mahuhuli. Kaya kinutusan sila ni Bellamere at sinabing wala nang magnanakaw. Tawa si Bellamere at pinuri ang ginuhit ng map chart ni Nami. Sinabi ni Nami na gusto niyang mag-aral ang navigation para maging navigator. Plano nitong gumawa ng map chart ng buong mundo na kinatuwa ni Bellamere at Nojiko. Ibinigay ni Bellamere ang damit na tinahi niya para kay Nami. Hindi ito nagustuhan ni Nami dahil tinahi lang ito. Binawal ito ni Nojiko sa pagiging mareklamo, pero maldita si Nami kaya sinabi na dahil hindi tayo totoong magkapatid, kaya puro pinaglumaan ang akin. Hindi ito nagustuhan ni Bellamere at nasampal ang maldita. Pero hindi tumigil si Nami at sinabing sana mayamang tao na lang ang nag-ampon sa kanya, kaya pinaalis ito ni Bellamere at naglayas ang bata. Kinausap ni Nojiko ang ina-inahan, kaya natauhan si Bellamere at sinabing hanapin si Nami at magluluto siya ng special na hapunan. Nagpunta si Nami kay Genzo at natawa lang ito sa sumbong ni Nami. Pinuri pa niya ang bata dahil marunong na itong isipin ang nararamdaman ng ibang tao.
Alam mo ba nung kasing edad mo si Bellamere, mas malala pa siya sa'yo sa paggawa ng kaguluhan dito sa village. Marami ang nagulat nung sumali siya sa mga Marines dahil hindi niya kayang walang gawin habang nakikita ang pangteterorista ng mga pirata sa mga tao. Kwento ni Genzo, halos mamatay-matay na si Bellamere dahil sa isang digmaan nang makita niya si Nojiko na buhat-buhat ka. Sinabi ni Nojiko na hindi kanya kapatid at nakita ka lang niya. Nang makita ni Bellamere ang ngiti mo, ito ang nakapagbigay ng rason sa kanya para mabuhay. Bumalik si Bellamere dito sakay ng bangka sa gitna ng bagyo. Dali-dali namin siyang tinulungan at nakitang siya, habang kayo naman ay inaapoy ng lagnat. Kaya dinala namin kayo sa ospital para magamot. Sinabi ni Bellamere na magiging ina siya para sa inyo ni Nojiko. Nagulat kami kay Bellamere at sinabi namin na malaking responsibilidad ang kanyang iniisip at ipaubaya sa gobyerno. Ngunit hindi siya nagpapigil at sinabi niya na papalakihin niya kayo at bubuo kayo ng masayang pamilya. Dumating si Nojiko at inayang umuwi si Nami dahil naghanda ng special na hapunan si Bellamere. Masayang-masaya naman si Nami na sumamang pauwi. Nang biglang may sumigaw at sinabing may mga piratang paparating. Ito ang Arlong Pirates na nag-umpisang sakupin ng Kogoyashi Village. Sabi ni Arlong na ang bawat tao dito sa lungsod ay magbabayad ng 100,000 para sa matatanda at 50,000 para sa mga bata kada buwan. Ang hindi makakapagbayad ay mamamatay. Nangolekta na ang mga fishman at napilitan magbayad ang mga tao. Paalis na ang mga fishman nang matanaw ng isang fishman ang usok na nanggagaling sa bahay ni Bellamere. Agaran itong pinuntahan ng mga chokoy habang abalang nagluluto si Bellamere ng special na hapunan. Pansin ni Bellamere na may mga tao sa labas at ito ay naghinala. Kumatok si Arlong at binuksan ang pito at nakitang walang tao. Bigla siyang sinipa ni Bellamere at ito ay napahiga. Sabay tinutukan siya ng baril sa bibig. Nagtawanan lang ang mga fishman at kinagat ni Arlong ang baril ni Bellamere. Pinigilan ng doktor ang mga bata sa pag-uwi sa kanilang bahay. Habang binububog ni Arlong si Bellamere, dumating naman si Genzo. Sinabi ni Genzo na wag na matigas ang ulo at magbayad ka na lang para hindi ka na masaktan. Pero kapos ang pera ni Bellamere. Nakita ni Hachi ang lamesa na nakahanda sa 3 tao. Sabi ni Genzo, para sa aming magkakaibigan yan dahil magdi-dinner kami dito. Sa kanito sinabi kay Bellamere na magbayad ka na lang ng 100,000. Nagdesisyon nang umalis sila Nami at Nojiko sa pag-aakalang para kay Bellamere ang 100,000. Biglang nagsalita si Bellamere na kailangan kong gawin ito para sa pamilya ko. Toong hindi kami blood related pero mga anak ko pa rin sila. Narinig ng mga bata ang sinabi ni Bellamere at tumakbo ang mga ito papunta sa kanilang ina-inahan. Nagdatingan ang mga taong nag-aklas sa mga pirata at pinagugulpi ang mga ito ng mga chokoy. Tinulak ni Bellamere ang mga bata nang tinutukan ito ng baril ni Arlong at saka nagsabi ng pamamaalam sa anak-anakan. Binaril ito ni Arlong sa harapan nila Nami at Nojiko at ginawa itong halimbawa sa mga rebelding tao. Nakita ng fishman ang map chart sa bulsa ni Bellamere at naging interesado sila dito. Nalaman nilang si Nami ang gumuhit nito kaya kinuha nila si Nami. Pinigilan sila ni Genzo pero na-ultimate slash lang ito sa fishman. Habang nag-uusap ang mga tao, nakita nilang paparating si Nami. Kanilang pinuntahan ng batang kinidnap ng mga chokoy. Sinabi ni Nami na sasali siya sa Arlong Pirates. Kinakausap ni Genzo si Nami at nagpumiglas ito. Pinakita ang kanyang marka bilang miyembro at sinabing binayaran siya ng malaking halaga para sumali rito. Nagalit ang mga tao sa kanya at pinaalis siya ni Genzo. Tumakbo si Nami habang umiiyak na madapa-dapa pa. Nasa puntod ni Bellamere si Nami nang dumating si Nojiko. Kinwento ni Nami na nagkaroon sila ng kasunduan ni Arlong. Sasali si Nami sa Arlong Pirates at bibilin niya ang Kogoyashi Village sa halagang 100 milyon para sa kalayaan nito. Kailangan kong gawin itong mag-isa kahit ano pang mangyari. Tapos na magkwento si Nojiko at tinanong kung naintindihan ba ng Straw Hat ang sitwasyon ni Nami. Nagpakita naman ang ekspresyon ng pagtulong sila Usopp at Sanji. Pero sinuntok lang ito ni Nojiko at sinabing huwag na kayong makialam dito. Baka masira ang pinagplanuhan ni Nami ng 8 taon. Umiiyak naman sila Johnny at Yuzoko nang marinig ang pangmaalaala mo kaya nabuhay ni Nami. Nakasalubong ni Luffy ang mga Marines at nakita ang pinwheel ni Genzo. Saktong paglabas ni Nami ay ang pagdating ng mga Marines sa kanilang bahay at hinahanap ang mga kayamanan na ninakaw sa mga pirata. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.